So, hello everyone. For the video for today, it's for geometrical constructions in engineering drawing. Okay, so ito ay galing sa ating textbook of engineering drawing pa rin. Okay, so ano natin, for the first, for first one, we're going to divide a straight line. Okay, divide a straight line lang. Ngayon, for um, take home exercises sa purposes, basahin niyo na lang pa. Okay? So, ang objective natin here is ay to divide this given straight line into a specific number of equal parts or into a given ratio. Pero ang una nating method is for equal parts. Okay? So, demonstrate na lang natin kung paano siya. Okay? So, ang gagawin natin dito, magkaroon muna daw tayo ng line. Okay? Label natin yung line. Ay, kahit hindi niyo na lang label, basta may line tayo. Okay, so line AB. Ngayon, magkakaroon tayo ng inclined line. Okay, so kapag alam na natin si line AB, although di natin alam yung yung measurement ng ating line, yung gagawin natin, magdodraw tayo ng inclined line from A. Okay, inclined line from A to a point C. Okay, ano yung point C? Okay, anywhere. Okay? Anywhere, any desired, pero for uniformity purposes, sabihin na lang natin ang inclined line natin ay ganito. Okay? So, take note ka since blue line yan, construction line natin yan. Pero I still need to see it for your activities later on. Okay, so mag-drawing tayo ng line natin. AC. Okay, inclined line. No definite angle. Your desired angle will do. Okay, so basta drawing kayo ng ganyan. And then, ang gagawin natin, kukunin natin yung compass natin. Okay, kukunin natin yung compass natin. Tapos, itong compass na to, class, ito yung pang-divide natin sa ating line. Okay? So, yung una natin gagawin, ibuka natin yung compass natin to a desired distance. Okay? Desired distance, kayo na bahala kung ano desired distance nyo. Okay? So, desired distance. Okay? Kayo na bahala. So, halimbawa, yan. Okay, halimbawa yan. Tapos, i-position natin yung ating compass doon sa start ng line, kay point A. Yan. And then, ibababa natin siya, ay magmamark tayo kasi doon sa line AC. Ngayon, yung gagawin kasi natin dito, class, i-divide kasi natin ng equal parts tong line natin, even though we do not know the definite measurement of our line. Ang gagawin natin, kukunin muna natin yung divisions natin in this inclined line. Okay, pagkatapos natin dito sa inclined line, may gagawin tayo next. So ngayon, ang gagawin natin for this compass, okay? Magmamark tayo ng equal distances dito sa ating inclined line. Siyempre, kapag equal distances, yung size ay yung distance natin nung una, yun din yung gagamitin natin sa pangalawa. Okay, so paano yun? Ganito. Lagay yung pin dyan, tapos yung ating, yung lead natin. Yung, sabihin natin pencil lead. Okay, so lagay natin dyan, tapos pamarka natin. Okay, so sabihin natin 1. Ngayon, i-move natin yung ating compass. Okay, pansin nyo? Minove natin yung compass, yung pin niya ngayon is nandun sa mark natin kanina. Okay, yung minark natin. So ngayon, since number of equal parts yung gagawin natin, ilan ba yung kailangan natin? Halimbawa, 5. Okay, halimbawa, 5. So, i-divide natin ito into 5. So, isa na, dalawa, move ulit tayo. Ayan. Okay, mag-move yung pin na. Ayan. Tapos, number 3 yan. Tapos, move na naman tayo. Number 4. And then, move tayo na number 5. Okay? So, after natin mag-move class, ang gagawin na natin, i-connect natin si 5 kay B. Sorry. After natin makompleto yung divisions natin dito sa inclined line, magdodrawing tayo ng line that connects 5 and B. Okay, that connects 5 and B. So, ang gagawin natin,
Magdo-draw tayo ng line. Okay? Ngayon, tong line na 'to, i-me-measure natin yung angle niya. Okay? Puwedeng diyaan, puwedeng with your inclined line, basta kukunin natin yung angle nitong ating linya. Okay? Kukunin natin yung angle ng ating linya. Okay, so paano 'yan? Ilagay mo yung protractor mo diyan tapos i-measure mo 'yan. Eh, puwede mo siyang ilatag dito, puwede diyan. Okay? So, halimbawa alam na natin yung angle ng ating line. Ngayon, ang next natin gagawin kasi Flash, yung angle na nakuha natin, yun din dapat yung angle ng line ni 4 papunta sa line, ni 3 papunta sa line, si 2 papunta sa line, at saka si 1 papunta sa line. Ano ibig sabihin nun? We're going to draw parallel lines to 5B. Okay? With the starting point, the intersections of our mark and the inclined line. Okay? So, yung starting point natin is si 1, 2, 3, 4, and saka si 5. So, drawing tayo ng parallel lines kay 5B. Parallel, ibig sabihin same angle yung inclination nila. So, yan yan. Okay, meron tayo sa 4. May intersection doon. Meron tayo sa 3. Meron din tayo sa 2. Tapos meron tayo sa 1. Okay? So, yan yung ano natin. Yan yung ating intersecting lines na parallel silang lahat kay 5B kung papansin niyo. Okay? So, yung intersections nung parallel lines na ginawa natin, parallel kay 5B, intersections na yan yung magiging 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime. Okay? So, ito na yung magiging divisions ng ating line. Okay, so we actually divided the line into 5 equal parts. Okay? So, ganun lang mag-divide ng line. Ngayon, ang gusto ko makita class is, gusto ko makita yung ganito gusto ko makita yung ganito. Okay? Okay. Ganyan. Ganyan. Ganyan magiging itsura. Kahit wag nyo na lang ilagay yung angles. Ganyan magiging itsura nyo. Okay? So, divide na natin into 5 equal parts. Ngayon naman, paano kapag may given ratio? Okay, kapag may given ratio, yung trick lang dito class, is yung ratio natin, i-add yung ratio, total number of parts natin, add natin yung ratio. So, halimbawa 2 is to 3. So, ibig sabihin 2 plus 3 is equal to 5. Okay, tapos follow natin procedure. Okay, so since 5 yan, fast forward na lang natin kasi parehas lang naman ng process yung pagdi-divide natin into equal parts. Ang maiiwan lang is paano natin sasabihin yung ratio. Okay? Paano natin papakita yung ratio. Okay? So, fast forward na lang natin. Yan. Okay? So, since na-divide natin siya into 5 equal parts kanina, ang gagawin na lang natin dito, markahan na lang natin kung nasan yung ano natin. Nasan yung 2 is to 3. Okay? So, sabi niya 2 parts dito, tapos 3 parts here. Okay? So, yung block dyan yung line natin, na-divide na siya dito part. Okay? Ito, 2 is to 3 at this part. Okay? So, yan yung ano natin. So, basically, inulit lang natin yung process natin kanina. Ngayon, yung divisions kasi nakabase dun sa ratio. Okay? So, inulit lang natin, pero yung divisions natin nakabase dun sa ratio. Okay? So, move na tayo sa ating angle bisector. Okay? So, basahin nyo lang later yan. I-demonstrate lang natin kung paano. Okay, so halimbawa meron tayong line. Yan. So, they form an angle. Okay, so paano natin yan? Libelan muna natin vertex natin A. Okay, so paano natin to, paano natin iba-bisect yung angle? Okay? So, in angle bisectors, ang gagawin natin dito, hindi talaga mawawala yung ano natin, class, yung compass natin. Okay, hindi mawawala yung compass natin. Ngayon, gagamitin na naman natin yung compass natin.
with the desired distance na naman to, okay, desired distance. Tapos magma-mark tayo along the lines. Okay? Magma-mark tayo along the lines. So, magkakaroon tayo ng marking here. Okay? So, desired to, kayo bahala dito, kayo bahala. As long as yung gagamitin nyo here, gagamitin nyo din dito sa kabila. Okay? As long as yung gagamitin nyo here, gagamitin nyo din sa kabila. Okay? So, mark dyan. Okay? Halimbawa, D. Okay? Halimbawa, D. Tapos, move tayo. Okay, dito pa rin yung pin, Ito pa rin yung pin. So, mark tayo ulit. Same lang to, Same lang to. Okay? Ito, at saka to, same lang yung distance yan. Plus, huwag yung gagalawin yung distance. So, markahan natin dyan. Sabihin natin E. Okay? So, after natin mamarkahan yan, ang gagawin na natin, ano na, gagamitin ulit natin yung compass natin pero hindi na yung same distance. Anong distance naman na ngayon, sir? Okay, ang distance na to. Okay, ito na distance. Okay? Ang nakalagay kasi dun sa ating book is a distance more than half of of D to E. Okay? More than half of D to E. More than halfway of D to E. Pero, mas mabilis na lang para sa akin na yung mismong distance na lang ni DE yung gagamitin ko. Bakit? We have a midpoint method kasi class na palagi natin gagamitin dito sa constructions natin. Ang midpoint method natin, we're going to get the midpoint of a specific line or specific distance. Okay? So, yung gagawin natin, we get the whole distance. Even though we do not know that specific distance, kaya natin makuha yung midpoint niya. Ang gagawin lang natin, is yung process dito part. Dito part, wag na yung nauna. Yung process dito part. Tignan nyo. Okay? So, gagawin nating center natin si D. And then, we're going to move away from the points. Most preferably here. Okay? Wag dito. Dito na lang. Para makita wala tayong obstructions. Okay? So, we're going to move away from the points. Tapos, magmamark tayo. Okay? So, paano yun, sir? Move away from the points, mark. Okay? Ulitin natin, Okay? So, move away from the points, tapos mag-mark. Okay? Paano yung midpoint dyan, sir? Chill nyo lang. Move tayo dyan. Okay? Yan. So, pansin nyo ba? Yung center natin kanina is si D. Ngayon, gagawin natin center natin si E. Ayan. Tapos, saka tayo mag-mark. Okay? Ano nangyari, sir? Okay, yung point F na yan na yung magsasabi sa atin ng center. Kasi paano din natin makukuha yung center dyan, sir? Yung center natin dyan, ito, connect natin sa A, ito, connect natin sa A. Ayan. Okay? So, kung papansinin nyo, class, the distance of D to E is, is bisected also by this line. Oo. So, yung nangyari, kung halimbawa meron tayong line dyan, pagpasensya nyo na ko yung pagsusulat ko here kasi naka-mouse sa mouse dot. Oo. Pasensya nyo na. Uy, umalaw. Sorry. Ay, halimbawa ganyan na lang. Halimbawa, ayan na lang. Sorry. Okay? Hindi natin nakikita ng mabuti. Pagpasensya niya. Bakit? Ano kasi? Hirap. Okay. Yay! Nice one. Okay. So, halimbawa may line tayo. Dito tayo nag-center nung una, tapos nag-mark tayo. Sorry, I can't see. Dito tayo nag-center kanina, tapos nag-mark tayo. And then dito ulit tayo mag-center, and then nag-mark tayo sa precise. Okay? Pag ganito, tapos pag ganito. And then, kukunin natin yung perpendicular doon sa doon sa line na, kunin natin yung perpendicular. Okay?
Etong F na 'to iko-connect natin ng gano'n dun sa may line natin. Dapat perpendicular siya. Magkakaroon na tayo ng midpoint. Okay? Kung midpoint yung kinukuha natin. Kung midpoint. Okay? Pero here it's the angle bisector. So, another application pero parang yung process. Okay? So, yun. Okay? So, move na tayo. Tapos na tayo sa ating angle bisectors. Okay? Move na tayo sa first natin. First, pangalan nito. First shape natin. Okay? So, we're going to inscribe a square in a circle. We're going to inscribe a square in a circle. Okay? So, basahin nyo na lang yan. I'm going to show you the process na lang. Okay? So, make circle tayo, syempre, kasi we're going to inscribe the square. Ngayon, the circle has a center O. Okay? Ang gagawin natin, we're going to locate the diameters. Okay? Preferably, a vertical one. Okay? Vertical one. Para sa akin para sa akin. Vertical one. This one is 90 degrees dapat. Okay? So, locate natin yung ating center. Okay? So, pagka-locate natin locate natin yung ating diameter. Okay? So, pagka-locate natin yung ating diameter, ang gagawin natin, kukunin natin yung ruler natin, class. Okay? Kukunin natin yung ruler natin tapos ipapantay natin siya dun sa vertical na ginawa natin, ha? Papantay natin sa vertical. Okay, take to, blue na naman to, blue. Okay? So, kung papansin niyo nakapantay siya sa ating vertical, mag-drawing tayo ng line na perpendicular dun sa una nating drawing na line. So, drawing tayo ng perpendicular line. Okay, so yan. O, pagpasensya na yan, hindi kasya yung ruler natin pero nakagawa tayo ng line. Okay, gets na yan. Okay, so ang gagawin natin dyan, galinan natin yung ruler natin. Ang gagawin natin dyan, guys, a square has 4 points. Tama ba? 4 corners. Four corners. Can you see 4 corners? Meron na tayong 4 corners. Ano na lang din gagawin natin, sir? Ang gagawin na lang natin, class, is this one. Nakikita niyo na ba yung square natin? Syempre, hindi pa. Kasi yung square natin is the connection of connection of all those 4 points. So, meron na tayong square inscribed in a circle. Okay? So move na tayo. Gusto ko ganito makita, Gusto ko ganyan makita. Okay? So, move na tayo sa first method in constructing a hexagon. We're going to construct from a given side length. Okay? So, sabihin natin, yung side length natin is this AB. Okay? So, ano yung first step na gagawin natin, sir? First step na gagawin natin, we're going to use your midpoint method. Okay? Papaalala ko na naman sa inyo kung ano yun. Midpoint method natin is, kukunin natin yung buong length, tapos, move away, marka, and then, palit ng center, marka. Okay? Sir, bakit yan? Anong purpose ng midpoint method natin? Yung midpoint kasi natin dito, class, we're going to get the circle. Okay, circle, sir? We're going to get the circle with a radius na parehas lang dun sa distance ng given length natin. Okay? Anong circle ba yun? Drawing tayo ng circle, syempre. Yan. Okay? So, nakadrawing na tayo ng circle. Okay? After natin mag-drawing ng circle, we're going to use A and B as your center na naman. Pero syempre, i-retain pa rin natin yan, class, retain pa rin natin yung distance natin sa compass na yan. Okay? So, paano yun? Move natin siya. Halimbawa, sa B tayo mag-center, tapos mag-mark tayo. Dapat yung mark natin mag-intersect ng circle, ha? O since mark na tayo dyan, magmamark din tayo sa kabila, syempre. Okay, so, mark mo dyan. Ayan. Ano nang next, sir? Meron na tayong markings dyan, no? Okay, so next natin dyan,
may intersection dyan, magmo-move tayo dun sa intersection. Pero, i-retain pa rin yung distance na ginamit natin na retain mo yung distance. Kung hindi mo alam yung distance na yan, class, i-measure mo ulit tong given length natin. Yun lang yun. Okay? Measure mo ulit yan. Okay? So, move tayo. Yan, palit. Nandun yung pin natin, sorry. Dapat yung pin natin nandito sa may intersection. Saka tayo mag-line. And then, syempre, gagawin din natin sa kabila. Diyan. And then, mag-line tayo. Then, tanggalin natin yung compass natin. Na-imagine nyo na ba yung ating yung ating hexagon? O, syempre, hindi pa. Kasi, ito na gagawin natin. Ko-connect natin yung intersections nila, class, after. Okay? So, after all that, i-connect natin yung intersections natin. So, paano yun? Yan, no? Okay? So, we have your hexagon. Okay? Ganun lang yun. Yun lang yung hexagon natin. Pinakamadaling method ng hexagon. Okay? Pero ang gusto ko makita ganito. Okay? Ganito gusto ko makita. Okay? So, we're going to move. General method for describing a regular polygon, as stated in the book, but there are some inaccuracies to this method kasi mapapansin nyo na lang yan later kapag nag-drawing ko yun. Wag na kayo magtaka kung medyo mali kayo dito sa method na to, talagang hindi sakto tong method na to. Pero ipapakita pa rin natin just in case. Okay? Okay? So, yung gagawin natin dito sa method na to, class, basahin nyo na lang yun nandun. Ang gagawin natin, we have a circle, tapos meron tayong yun, diameter niya. Okay, may diameter tayo, given yung diameter niya. Ngayon, ang gagawin natin dito, gagawin kasi natin, I think, is si pentagon. Pentagon yung gagawin natin. Okay, unang gagawin, i-divide natin yung diameter into how many sides is the polygon. Okay, so kung pentagon, 5. So, i-divide natin to ng 5. Okay, using the method of dividing a line, using the method of dividing a line. Okay, papasadaan na lang natin to, Okay, so desired length, marka, ilan pa ba? I think, last one last one. Okay, not necessarily matatouch dito, basta we're going to divide the line. Okay? So, i-connect na natin si 5 kay, D. Ayan, sorry. Nagdiretso na. Ang ginawa kasi, naglagay na tayo ng lines natin. Okay? Na parallel. Okay? Parallel lines natin. Okay? So, upon drawing those, markahan natin yung mga divisions natin. And then, gagawin natin, class, kunin natin yung compass natin. Ito yung diameter, tama. Magbi-midpoint method ulit tayo. Okay, midpoint method tayo. That's diameter. So, move, marka, move. Pansinin yung pin, marka. Okay? So, yan. So, midpoint method tayo. Pero ngayon, ang gagawin natin, hindi kasi natin hahanapin yung midpoint. Gagawin natin, class, we're going to draw a line from point G nadadaan sa 2 prime. Palaging 2 prime, class, palaging 2 prime. Nadadaan sa 2 prime at magi-intersect tong bilog natin. Sir, ano ulit? Ulit, sir. Demonstrate na lang kasi natin. Ruler. Point G nadadaan sa 2 prime na magi-intersect tong circle. Paano yon? Ganito. Yan, si point P. Galin na natin yung ruler natin. Yan. Point G nadadaan kay 2 prime na pupunta kay point B or the intersection sa ating circle. Okay, anong next natin gagawin? Next natin gagawin, kukunin yung compass and i-measure yung distance from A to B. Okay, measuring the distance from A to B. What is A to B? What is the importance of A to B? A to B is the side length.
Okay? A to B is the side length of the polygon we're going to draw. Okay? Yan yung length. Ngayon, ilock mo na yan. Yan na yung gagamitin natin. Ano nang next natin gagawin, sir? Siyempre, move natin siya. Ito, si A yung center natin ha. A yung center natin. Yan. So, A yung center natin. Magmamark tayo ng intersection na naman sa circle. Ayan siya. Since may intersection na naman doon, move tayo doon. Ayan. So, mark ako. Tapos may intersection, move na naman tayo doon. Marka. Okay? So, kung papansinin nyo, class, mahaba masyado dito. Mahaba masyado dito. Okay? As compared to the other four. Mahaba masyado dito. Pero okay lang yan. At least, magkakaroon tayo ng pentagon. Okay, at least magkakaroon tayo ng pentagon, di ba? Okay, so yung next natin gagawin yung intersections niya ay i-connect na lang natin. Okay? So, yan na. Okay? Yan na yung sa ating polygon. Okay? Okay, next na tayo. Constructing a hexagon. Okay, circumscribing on a circle. Okay, ito yung mabilisan lang to eh. Okay? Unang gagawin, meron tayong given circle with a diameter. Okay? Ngayon yung diameter na to, ganito yung gagawin natin. Ganyan na diameter. Mas okay kasi kapag ganyan. Mas magandang gawin. Okay? Paano ba yun, sir? Ang gagawin kasi nating class, ganito. Kunin mo yung set squares mo, ipoposition mo sila ng ganyan. Okay? Huwag yung dalawa, iisang set square lang, iisang triangle lang to class Isang triangle lang to. Yung 30-60 triangle natin iisa na. Position natin ng ganyan. Dito at saka dyan sa kabila. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, mamarkan natin yung lines na yan. Ayan. Okay, yan siya. And then kung ginawa natin sa baba na yan, syempre gagawin din natin sa taas. Ayan. Do-drawing natin yun ha. Yan. Okay? Ngayon, i-connect na lang natin si BC at saka si EF. Okay? Sorry. Connect na lang natin sila. Ayan. So, meron na tayong pentagon. Diba? Ang dali lang. Okay, madali lang talaga to. Kaya mahirap lang isa mag-position ng mga set squares mo. Okay? Next method natin, we're going to use the compass. Okay? Same lang yun. Same lang yun. Pero compass kasing gagamitin natin. So, may bilog na naman tayo. Ngayon, yung diameter natin, ganito. Okay, diameter natin pa ganyan. Okay, so paano na naman yan, sir? Gagawin natin, class, we're going to get the center, si O, tapos measure natin yung radius nitong circle. Ayan, halimbawa yan halimbawa lang, sorry, mali kasi yung figure ko pala. Halimbawa yan, okay? So, ang gagawin natin, kukunin natin yung radius, tapos gagamitin natin center si D at saka si A. Okay, gagamitin natin center si D at saka si A. Ay, ano bang gagawin natin, sir? Kung may center tayo, di gagawa tayo ng circle. The joke. Gagawa tayo ng arc. Okay, yan na arc. Okay, yan na arc. Next natin, move tayo kay A. Di ba? Move tayo kay A, tapos gawa tayo ng arc. Okay, anong gagawin na natin, sir? Same parehas. Gagawin natin, i-connect natin yung intersections. Yan. Okay, so we have your hexagon. Okay, so yun lang yung natin. I think yun lang. Yun lang ba? Yun lang. That's it for now, class. Yun lang. Okay? So, ganyan lang yung ating geometrical constructions. Okay? So, yun lang. 30 minutes lang talaga. Okay? Thank you.